Okay. Naputol yata yung video natin. Sige lang, idugtong na lang natin yan. Okay, so start tayo dito. Unahin nito natin itong medyo mahaba na battery na HP, no? Okay. So paano natin malaman kung ano yung pinnings ng battery, yung kasi by the way itong mga wires dito galing sa analyzer natin is tatlong black, ibig sabihin ground lahat yan, no? Okay. Then itong red is of course positive. Yellow is data, yan may level na yan na data. Ang blue is or green is clock, no? Then ito ground, no? So again, this is B plus, this is negative or ground, this is data, and this is clock. Now, paano natin malaman kung saan dito yung B plus, saan yung ground, saan yung clock, saan yung data? Dito, ilan ba yung socket niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? 6 sockets. Okay? Or pins, no? Pwede rin siguro tawaging pins yan, no? Or socket. Now, or slot. Or 6 slots, no? Now, saan ang ano niyan, ang B+, saan ang data, saan ang clock, saan ang ground. So, pag nagkamali kasi kayo ng pag-connect nitong B+, at saka especially itong ground at saka B+, kasi di ba may, halimbawa, okay pa itong battery natin, may charge pa yan. So, kung normal pa siya, gumagana, ibig sabihin may output dito yung B+, at saka with respect to ground, no? May output yan. So, pag nagkamali kayo pagkabit, halimbawa bumaliktad, pwedeng masunog yung analyzer ninyo, no? Pwedeng masira yan. Kasi reverse nga yung supply na papasok sa analyzer. So dapat siguraduhin natin na tama yung pagkabit natin ng B+ at saka itong ground. Okay lang itong clock at saka data, no? Walang problema. Kahit i-trial and error natin yan. Pero importante itong B+ at saka yung ground. So, paano natin malaman, no? Dito sa program, isa pa yan na dapat naka-online siya kasi kung hindi siya naka-online, hindi mo makita kung ano yung nito, ang socket configuration nito kasi I think galing sa nila, sa database server nila, no? Nakita nyo yan. So, nakita nyo dyan, mayroon silang sample na, kumbaga, example na socket configuration. So, kumbaga standard, pero ito pinakita Dell, pero hindi lahat palaging ganon, no? Like 1, 2, 3 hanggang 9 sockets or slots, no? Positive, yung 1 is dito nakalagay is ground. Yung 9 is yun yung positive. Pero hindi yan palagi ganon, no? Depende yan sa battery din. Pero ito yung parang guide nila. Dell na brand ang pinakita. Yan, nakalagay Dell. Pero sa HP or sa Acer or sa Sony, no? Sa Asus, posibleng iba rin ang socket configuration. So, para sigurado tayo, tingnan natin dito sa nakita nyo brand. Ito.
Nakita nyo yun, turo natin. Tanggalin mo natin ito. Ayan, ilapit natin. Yan, ito, brand, no? Brand. Yan, nakalagay Acer. Part number. So, dito, since HP itong battery natin, yan, HP, no? HP yan, itong isa HP din yan. Okay, HP din yan. Pero kasi ito parang, ano to parang imitation na itong isa Pero ito original pa to, no? Ito, imitation na yata to Pero yung mga model na yan, nakikita ninyo yung HSTNN series is HP yan. Okay? Kasi itong original is HSTNN-IB34. Okay? Now, dito, para makita natin yung tamang pinning, so, i-select natin dito yung HP. Yan, HP. Then, part number. Ibig sabihin yung, kung walang part number, model number pwede rin, no? Part number or model number. So, model number niya is HSTNN-IB34. So, type natin dito. Type natin dyan. Ayan na. Pwede makita. Ayan na. Sa taas. It's S. Kapital natin. Gulay talaga itong mouse ko ba. It's TNN dash IV 34. Okay. Then find pin out. Ayan. So, lumabas yung pin out niya. Pin out 1 is negative C4 D5 plus 6. So, yung 1 is negative, then number 4 is clock, number 5 is data, and number 6 is positive or B+. So, ganito yung pagtingin, no? So, nakaharap sa'yo itong mga pins, no? So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is negative according sa pin out dyan sa sa program. Negative, then yung number 4, 2, 3, 4 is data, number 5 is clock, and number 6 is B+. So, connect natin muna yung cellphone natin. Okay. So, i-connect natin. Naka-power on na ito. Naka-power on na yung device natin. So,
follow natin yung sa program. Number 1 is negative. Number 6 is B plus. Number 4 is data. 1, 2, 3, 4. And number 5 is clock. Well, just in case, halimbawa, for example, mayroong mga batteries na wala rin sa database nila, no? Or wala sa program nila. Kumbaga, baka hindi pa nila na halimbawa, pinaka-latest na mga battery na hindi na-include sa program, no? Latest model. So, hindi na sali sa database nila. So, pwede nyo naman, meron kayong tester, no? Meron kayong tester. Pwede nyo naman i-test yung Phoenix nito kung saan ang B+, no? Lalo na kung okay pa ang battery. Pero kung hindi na siya okay, halimbawa, wala na siyang output, yan ang problema. So, talagang magta-trial and error ka, then yun lang, medyo ang danger lang doon is pwedeng ma-damage yung mo according sa kanila din, sa manual nila. No, kaya nga once na nakita nyo dito. Nakita nyo dito yan, may nakalagay dyan na power on. Yan. So, pag in-scan mo, start reading ng battery, tapos walang lumabas dito sa mga data niya, is ipa-power on mo siya. Kasi halimbawa, wala nang charge yung battery, talagang totally discharged. Hindi niya mabasa yon kasi wala siyang mabasa sa loob dahil walang supply. Wala nagsusupply doon sa BIOS niya sa loob. So, kailangan mo siya supplyan from your device. Yan, ipa-power on mo siya. Lalabas dito yung warning na sigurado ka ba na ipa-power on mo. Then be sure na tama talaga yung pag-connect mo nitong negative and positive. No? Kasi yun nga, ang warning nila is pwedeng masira yung analyzer. Okay? Or even daw, sabi nila sa manual is even yung battery pwedeng masira din daw. Kasi susupplyan din siya ng analyzer. Pag wala na talagang over-discharge na talaga ang battery, susupplyan siya ng analyzer. Ito, mag-iilaw yung output. Pag tinurn on mo itong button dito, yan. Pag pinower on mo siya, magre-read yan pag naka-power on. So, accordingly, pag baliktad daw, pwedeng masira yung battery, ang circuit sa loob, dahil baliktad din yung supply from the analyzer. Okay? So, yun yung mga warning nila. Now, since lumabas naman sa program na yan yung tamang pinout, so, medyo safe tayo, no? Okay, so, yan, try na natin, nakakabit na, no? Then, tutukan natin dun sa program. Okay. Okay, so, baba yung holder natin. Okay. I-click na natin yung start reading, no, ng battery. Okay, yan, nag-i-scan na siya. So, ilang ulit na pabalik-balik sa mag-scan yung yellow na tumatakbo, no? Pababa, balik sa taas, pababa. Wala siyang mabasa. So, kung yan yung na-encounter ninyo na walang mabasa, posible itong battery is dead. Totally dead siya, no? Wala na siyang supply. Ibig sabihin, walang supply yung BIOS sa loob, kaya hindi mabasa yung program. Now, by this time,
ito na yung time na para i-on natin yung power on, no, ng analyzer natin. Ibig sabihin, susupplyan niya yung battery ngayon. Okay? So, i-power on natin. Yan, ayan. Ito na yung warning na sinasabi ko, no? Important, yan. Before pressing power on button. So, yan, sinasabi, yan. Dapat pareho daw, tama yung, yung connection ng positive and negative, no? Para hindi masira daw yung analyzer or even ang battery. So, sigurado na tayo. So, click natin tong I understand, no? The rest. So, click natin yan. So, nag-yellow na yung power on. Then, pag nagpula na yan, ibig sabihin may supply na. Okay. So, walang lumabas, no? Walang lumabas na wala pa rin lumabas na data. Okay, C4. Oy, baliktad pala, no? Yan, ito, kita nyo. Kaya walang lumabas dahil itong data natin, it should be, ito kasi dapat clock itong dito sa number 4, clock. So, pero walang problema yan. Hindi yan masisira. According din sa manual, no? Itong clock at saka data, pwede mong again, lalo na pag walang lumabas na pin-out doon sa program, hindi mo malaman kung ano yung tamang pin-out. So, pwede mong i-trial and error itong clock and data. Basta ito, as much as possible, pwede mong talagang sigurado. Gamitan mo ng tester kung hindi ka sigurado kung saan ang plus and minus, okay? So, ito baliktad. Ito dapat ang pin number 4 at itong yellow ang pin number 5 data. So, nakita nyo may lumabas na doon sa program. Yan. Nakita nyo na? Yan. I-close natin. I-zoom natin yan. Yan. So, pero i-stop natin. I-stop ko ito. I-turn off ko din yung power. Then, clear natin yung data na na-scan niya. So, ibig sabihin, i-rescan natin. Then, i-click ko tong start. No? Start reading. So, nakita nyo, walang na-scan, walang lumabas na data. So, ibig sabihin, again, itong battery is dead. No? Wala na siya talagang charge. So, i-power on natin. Ibig sabihin, wala na talagang lumalabas na power sa battery. So, i-power natin, power on, para susupplyan siya ng analyzer. Okay, understand? Yes. Oh, yan. Nakita nyo? Nabasa niya na. So, now, ang lumabas ngayon is, klaro ba? Yan. Nakita nyo yung mga data ng battery. Ang importante dito, yung cycle count ng battery is 88. Ibig sabihin, 88 times na siya na charge, no? Parang kung sa kung sa sasakyan pa yan, yun yung mileage niya, no? So, kung gaano na siya katagal na gamit. So, 88 times na siyang na-charge. Then, hindi naman siya naka-unlock siya. Pero nakalagay din bad balance, no?
malaki yung difference ng, let's say, cell voltage number 1 is only 545 or 44 volts. Millivolts rather. Millivolts yan yung unit. So that is 0.542 volts lang. Cell number 2 is 2121 or 2122. So millivolts, 2122 millivolts, or that's 2.1 more or less volts. Cell number 3 is 2307 or 2.307 volts. Then cell number 4 is 778 millivolts, or that is 0.778 volts. So layo ng mga nila, ang napakalayo ng imbalance nila, no? Kaya nakalagay diyan bad balance. So maximum imbalance is 1,788 or 791 millivolts. So that is 1.8 volts. So yun yung imbalance nila, medyo malayo, no? Now ang gagawin natin, okay, since hindi naman siya nakalock, no? Subukan natin siyang i-charge. So i-stop natin tong reading, off din natin yung, kasi hindi mo maklik yung mga mga menus niya dito sa taas kung naka-active yung mga buttons dito. So dapat i-off mo siya, no? So battery info, yan, nasa battery info menu tayo. Then subukan natin dito sa charge. Tingnan natin kung mag-charge yung battery. Start charging. Yan. So charging the battery. So nakita nyo yan, may graph siya na tumatakbo. Now yan, may naman, may umakyat naman dandahan yung voltage and even yung current, no? Umakyat naman dandahan. Nakita niyo sa graph. Okay? Umakyat naman dandahan. Okay, so ibig sabihin tumatanggap pa siya ng charge, no? Umakyat pa siya. Yan. Nakita nyo dito yung cell number, yung anong number yan? Number 3. Cell number 3 is dandahan na umakyat. Ito yung brown, no? Brown na graph. Dandahan na siyang umakyat, ibig sabihin tumataas na siya. Yung blue wala pa. Yung purple, dahan-dahan na rin umakyat. Yan, yung purple, dahan-dahan na rin umakyat. Ibig sabihin, nagcha-charge na rin siya. Ito yung, kumbaga, battery voltage. Kumbaga, parang total voltage. Itong red sa taas. Ito yung individual voltage sa baba. So, nakita nyo yung green, cell number 1, purple, cell number 2. Yung brown is cell number 3 and blue is cell number 4. So, yan. Dandahan na umakyat yung brown at saka purple. Ang hindi pa makita yung green. Mababa pa yung green. Hindi pa pa lang 1 point something volts pa lang. So, tingnan natin kung lalabas yung graph ng green ng cell number 1. Kasi tumataas naman siya dandahan, tumataas naman siya, no? Pero hindi pa siya nakaabot ng 2 volts. Yung current niya rin, medyo straight lang, hindi pa umakyat, no? Hindi pa umakyat yung current. Ang niya is pa lang,
150, 148 milliamps. Okay? So, try natin na. So, ang green hindi pa. Again, yung green na graph hindi pa lumalabas. That's cell number 1. Wala pa. And even yung blue hindi pa rin lumalabas. Cell number 4. No? Ito yung regent niya sa baba. Yan. Ito. No? This is the, kumbaga, total voltage. This is the total current. This is cell voltage 1, cell voltage 2, 3, 4. Kumbaga, 4 na cell sa loob, no? 4 na series. 3 series and 4 series and 4 parallel din yan kasi nakaparallel dalawa-dalawa yan, no? Kumbaga ang battery sa loob nito is 8 cells, no? Ganito, no? 8 cells. So yan, naka-parallel yan. Yan, naka-parallel, no? Then, naka-series. So, tingnan natin. Wala pa rin, no? Tanggalin natin yung graph ng cell number 2 na purple. Yan. At saka yung brown, cell number 3. Yung blue, andito na. Current yan, no? Hindi yan yung cell number 4. Ito, itong current. I-uncheck natin. Yan, nawala yung blue. So, yung red sa taas, yan yung total voltage. So, pwede nyong i-eliminate yung ibang graph para makita nyo lang ma-focus doon sa kung anong graph ang gusto nyo talagang makita, no? Pero kung gusto nyo makita lahat yan, i-check nyo lahat yan. So, nakita nyo, uncheck natin yung total voltage, total current, itong cell number 2, cell number 3, iiwanan natin yung cell number 1 at cell number 4. Walang graph na lumalabas kasi although umakyat naman sila, pero hindi pa sila nakaabot ng 2 volts, no? So, hindi pa sila nakaabot ng 2 volts. Nakita nyo dito kasi sa graph, dito yung red, yan yung millivolts. So, kumbaga below 2 volts pa sila, hindi pa sila makita dito sa loob ng graph. Okay, so, pero umaakyat sila dahan-dahan yan. Nasa 1.8 na yung cell number 1, 1.9 na yung cell number 4. So maya-maya pwede nang lumabas yan dito. Abangan natin, okay? Abangan natin. Tinanggal ko muna yung ibang graph para focus tayo sa yung hindi pa lumabas na graph na cell number 1 at saka cell number 4. So, tinanggal ko yung ibang graph na nakita na natin kanina. Abangan natin. Maya lalabas na malapit na mag 2 volts, no? Okay, so wala pa rin, no? Mga 2 minutes na yata, wala pa rin. So, ang gagawin natin, guys, kung gusto nyo na mabilis, no? Ano ba ito? Kasi parang almost na wala na talagang laman yung cell sa loob. Okay? Stop natin yung charging. Okay? Stop natin ang charging. Then, ang gagawin natin dito, guys, no? I-force natin na charge itong battery. Okay? I-force natin na i-charge. Anong gagawin natin? No? So, tanggalin muna natin to. Tanggalin natin muna ang analyzer natin. Okay? Then, ang gagawin natin,
bubutasan natin sa gilid itong battery pack, no? Gilid dulo-dulo. Then i-force natin na i-charge ng external charger. Okay, butasan natin. Yan lang ang way. Hindi mo pwedeng i-charge yan dito sa pins niya, no? Hindi tatanggap ng charge yan. So talagang diretso mo doon sa battery. Naka-series man yung 4 na batteries dito sa loob. So kumbaga halimbawa itong yung negative, ito yung positive. Diyan mo tusukin ng supply para ma-force mo na ma-charge itong mga cell sa loob. Okay? So gagawin natin. So ang way lang yan, bubutasan mo ngayon yung gilid. Okay? Bubutasan natin. Ayan na, makita na yung, maabot na natin yung battery, no? Then dito sa kabilang side naman. Ayan, makita na natin, masilip na natin. Okay? Okay, so yung supply natin, yan. So since yung variable supply natin, so ang voltage nito is yan, total voltage 14.4 volts ang total voltage nito. So dapat yung charger natin hindi sobra-sobra sa 14. So pwede yan mga 15 volts, no? Kasi 14.4 babaan natin to mga 15 volts. Ayan. 15.18. Then, babaan din natin ang current natin para hindi rin ma-overcurrent yung battery, no? Short natin yung supply natin. So, ibabaan natin yung current natin to like mga 2 amperes. Yan, 2 amperes lang, no? Okay? Kasi baka masubrahan yung battery natin, matotally damage, no? Then, i-connect natin dito sa pangtusok natin yung supply natin. Ito. Yung test probe natin sa tester. Ito, itusok natin doon sa butas. Okay. So, ang setting ng power supply natin is 15 volts, 15.18, at saka 2 amperes, no? That's good enough. Okay. Ang battery natin, yan. So, tester muna natin kung saan yung negative and positive gamit ang multi-tester natin. Baka baliktad yung masupplyan natin, then masira yung battery lalo, no? Yan, so susukin natin doon sa binutas natin. Then dito sa kabila. So, nakita nyo, 7.45 baliktad, negative. So, doon ito yung positive dito sa kabila. Butas. Okay. Yan. So, ang supply niya is 7.39 volts so far, no? Out of 14.4 is nasa kalahati lang halos, no?
So, i-force natin siya na i-charge gamit yung supply natin. So, ito na yung pangtusok natin. Nakakabit na ito sa power supply. Kung iti-tester natin, ito yung positive, ito yung negative. So, yan, 15.16 volts, no? Yun yung nakasit sa ano natin sa power supply. Eh, saan na ba yung negative positive? Ito ba yung positive dito? Ito ba yung positive? Ito yung positive, ito yung negative. So, tama siya, no? 7.28 nag-drop na. So, tandaan nyo, 7 point something volts, no? Then, i-charge natin, i-force natin. Positive dito, negative dito. Yan. Sukin natin dito sa kabila, positive. Okay. Nakita nyo. Tingnan nyo doon yung supply natin. Yan. Nag-drop to 13 volts. Okay. 27 watts. No? Yan. Kita nyo. To maximum na consume niya talaga yung 2 amperes na na current na sinet natin. Then 29 watts something for yan, okay na. Bumalik na sa 14 something volts. So ito, tumaas na to, no? Tumaas na tong supply ng battery. So mga mga 2 minutes pa na i-force natin na i-charge. Yan. So, 30 watts na yung power niya. Okay. I think okay na. Tanggalin na natin. Yan. Then, tester natin ulit kung tumaas ba. Tester natin. Okay. Tester natin. Tingnan yung tester natin. Umabot na siya ng 11 point something volts from 7 volts kanina. Then, ikabit natin ulit sa analyzer natin. Ikabit natin sa analyzer natin. Then, tingnan natin kung ano na yung rating niya, no? So, ito yung positive dito. Ito yung negative. Ito yung ano yun? C. Ito yung data. Number 5. Ito yung clock number 4. Yan. Okay, so i-read natin. Okay. Klaro ba? Malayo. Ayan. Okay. Ay, gumagalaw yung holder natin. Wala pa tayong income sa sa vlog. Okay. So i-clear muna natin tong dati niya na reading, no? Clear natin 'yan. Then start reading tayo. Wala pa ring mabasa. I-power on natin. Ayan, may nabasa na siya. Ay, nakita nyo.
Tumaas na rin, no? Then, subukan natin i-charge. Tingnan natin kung lalabas niya yung graph. Hindi pa rin umakyat yung yung voltage 1, 1.599. Ang tumaas lang yung 2 and 3. Then yung 4 medyo try natin, ha. Charge natin dito. Charge natin. Check natin muna tong current voltage. Nakita nyo, nasa taas na yung cell number 2 and 3. Yung cell number 1, hindi pa rin lumalabas. Cell number 4, lumabas na bang cell number 4? Tanggalin ko muna tong cell number 2 kasi I don't know, tsaka yung 3. Wala pa rin yung cell number 4 and cell number 1. Hindi pa rin lumalabas sa graph. So, hindi pa rin sila nakaabot, kumbaga, sa limit. Pero nasa 2 point something volts na. Tingnan natin, ha. Umakyat na siya, umakyat na. Ayan. Pero wala pa rin. Wala pa rin lumalabas sa cell number 1 and 4. Okay, wala pa rin. Tanggalin natin itong total voltage B tsaka current B. Wala pa rin lumalabas. Oh. For cell number 1 and number 4. Ayan na. Yan na, umakyat na. Yung number 4, yan o. Nakita nyo? Ito. Dandaan na siya umakyat. Yan. Yan, dandaan na siya umakyat. Pero yung cell number 1, wala pa. Kasi ang cell number 4 is 2.5 volts na siya. So, yan. Lumalabas na siya. Oh, yan. Yung cell number 4. Yung cell number 3, number 1, wala pa rin. So, hintayin lang natin sandali. Kasi yan, umakyat na yung cell number 4. Meron na. Okay guys, andyan na. No? Lumabas na yung cell number 1, yung green. Yan, hinintay rin natin ng mga 5 minutes. No? Mga 5 minutes. Yan, nakita nyo yan guys. Yan. Yung blue sa taas, yun yung cell number 4. Then yung green is yun yung cell number 1 na matagal lumabas dahil so at least 2.5 volts siya bago lumabas yung graph niya, no? Okay? Tinanggal natin yung ibang graph. Yan, naka-uncheck yung iba. Yung cell number 1 and 4 lang yung pinalabas natin sa graph. Okay? So yan, lumabas na. So ibig sabihin, nagcha-charge pa rin yung battery. Medyo okay pa siguro siya pag tuloy-tuloy lang ang pag-charge, no? So, i-check ko yung total voltage niya, graph, yung total current niya, cell number 2, cell number 3. Yan, kompleto na yung graph. Andyan na lahat, no? Yung 4 cells, 1, 2, 3, and 4. At saka yung total voltage at saka yung current, no? Andyan na sa graph, lumabas na. So, pero sa tingin ko may problema na talaga itong cell number 1 and yung number 4 kasi medyo mahina yung charging nila, no? Yung cell number 2 and 3 umabot na ng 3.4, 3.3. So, medyo balance na yung cell number 2 and 3. Pero yung 1 and 4, wala pa, 2.5 at saka 2.9, medyo mataas na rin yung cell number 4. Pero itong cell number 1, parang mahina yung charging niya. No, yan, nakita nyo, nasa pinakababa pa siya na graph. So, kung tuloy-tuloy ang charging nito, titingnan lang kung makaabot siya sa hanggang sa mga 3.8
to 4 volts. Maximum, no? Pag maabot niya yan, ibig sabihin, good pa siya. Pero pag mahirapan na siya makaabot doon sa mga 3.8 to 4 volts, so, kailangan na siyang palitan, no? So, anong gagawin mo? Bubuksan mo yung battery. Ito. Bubuksan natin yan. Then, palitan natin yung mga dapat palitan ng mga cell sa loob. Yung cell number 1 and baka pati yung cell number 4. Titingnan natin sa loob ang condition. Pero itong cell number 2 and 3, medyo goods pa talaga kasi yan, mabilis ang charging nila. No? So kung titingnan natin, sa battery info, okay. Stop natin itong charging natin. Stop natin. Then, balik tayo dito sa battery info. Then, i-scan natin siya uli. I-clear muna natin yan. I-start reading natin siya uli. Yan. So, kahit hindi siya naka-power on, ano na siya, nababasa na yung data niya sa loob. So, ang cell number 2 is 2.2 volts lang. Cell number 1 is 2.2. Cell number 2 is 3.36. Cell number 3 is 3.36 din. So, balance sila. Ang cell number 4 is 2.7. So, I think itong cell number 1 and 4 talaga ang problematic. No? Problematic talaga siya. Then, mababa din yung average current niya dito is 5 milliampere. Then, nagda-drop pa siya dahan-dahan to 4, 3. So, hanggang sa mag-zero na siya. Pa-zero na siya. No? Okay. Then, ang full charge capacity niya is 2.561 milliampere lang. Mababa, no? Charging current is 200 milliampere. Okay. So, tingnan natin yung, stop natin to. Tingnan natin yung capacity niya. Yan, dito. Capacity at saka yung health, no, ng battery. Check natin, read natin yung capacity. Yan, almost empty, no? Almost wala pa siyang laman. Then, ang health, medyo okay pa yung health niya. More than 50%. So, baka kailangan na talaga ng tuloy-tuloy na charging ito, no? Tuloy-tuloy lang na charging ito. Pero, I don't know, I doubt kung Kasi kung hindi ito sira ang cell number 1 and 4, hindi ito magbagsak ng ganun kalayo kumpara sa cell number 2 and 3. No, yung voltage nila. Etong 1 and 4 at saka 2 and 3, medyo sobrang layo ng voltage nila. So, kung hindi yan sila sira, dapat pare-pareho sila ng voltage ng cell number 2 and 3. Okay? So, duda ako na sira. Kailangan talaga palitan tong cell number 1 and 4. Alright? So, yan lang muna guys, no? At least nakita ninyo paano mag-repair nitong laptop battery gamit itong analyzer natin. I-check natin itong isa, ha? Bago tayo mag-end ng video, i-check natin itong isang battery ito. Ito ang isa. Okay? Tingnan natin. Tanggalan natin yan. So, dapat pag nagtanggal kayo nitong mga connection, dapat hindi magdikit, ha? Kaya nilagyan ko ng parang cover, no? Para hindi mag-abot itong ground at saka yung positive.
Yan. Okay, subukan natin tong tingnan natin yung pinnings niya muna, kung anong pinnings niya. Ito, model, it's is TNN series pa rin yan, ha. So, tingnan natin yung, kasi yung kanina, lang to 6 pins lang. Ito is, itong medyo maliit. Itong medyo maliit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pins, no? Or sockets. So, tingnan natin yung pin out niya sa program. Pwede mo ito mapalakihan eh. Hindi na siya mapalakihan. Ganun lang talaga siya kalaki. Okay. Zoom na lang natin. Zoom in. Okay, ang model niya HP pa rin, pero ang model niya is TNN. It's TNN DAS. Model niya. Model nito. It's STNN model. CQ42. CQ42. Okay. CQ42. Then find. Wala, hindi makita. It's STNN. Kasi series to eh. Subukan natin yung CQ72. Hindi makita yan. CQ72. Find pin out. Hindi pa rin. Trial and error na lang tayo, no? One more time. Ito, subukan natin tong series Q60C. Kasi maraming series siya, no? Walang specific na series. Q60C. Q60C. Fine. Ayan na. Lumabas. Pin number 1 is positive. D3C48. Okay. Sabi niya, ang pin number 1 is plus. Ito. Then 8 is negative. Then data is 3. 1, 2, 3. Clock is 4. Then, yeah, that's it. Then, try natin. Read. Kung mabasa ba. I-clear natin itong, itong isa. I-clear natin. I-read natin to. Hindi mabasa. So, subukan natin i-power on. Ayan, nabasa. So, ibig sabihin, wala na rin siyang supply halos. O, nakita nyo?
3 cells lang ang laman nito, no? Yung kanina 4 cells yun eh. Nakita nyo yung cell number, voltage number 1 is 2.4 volts. Cell number 2 is 2.5 volts. Cell number 3 is 0 volts. So, 0 talaga ang number 3. Then, cell voltage number 4 is wala. 3 cells lang sa loob. Pero yung cell number 3, 0 volt talaga siya. So, dead. As in dead. So, kung subukan natin i-stop natin yan. Kung subukan natin i-charge to, sa tingin ko hindi mag-charge ito dahil talagang kumbaga totally sira ang may sirang cell sa loob. Try natin. So, start charging. Ayan, nakalagay is charging procedure has been stopped. So, hindi siya ma-charge. Dahil may isang dead na battery talaga sa loob. Okay? So, hindi siya ma-charge. So, balik tayo sa battery info. Pero naka-unlock siya. Ibig sabihin, hindi siya nag-lock. Kahit may dead cell na siya sa loob, hindi siya nag-lock. No? Naka-unlock siya. Pero, kunti pa lang ang cycle count nito. 12 lang ang cycle count nito. No? Pero kasi alam nyo naman, oh, nakita nyo, parang imitation to eh. Parang imitation tong battery na to. Kaya, napakarami niyang model nakalagay dito, series. Walang specific kung anong model. Kasi nakalagay halos ang series dito ng HSTNN sa HP, no? So, imitation. So, 12 cycle pa lang, cycle count, pero wala na, may dead cell na siya sa loob. Hindi pa siya ganun katanda, kumbaga. Hindi pa siya ganun ka-use, no? So, eto, pag ganito na, no? Tanggalin natin to. So, pag ganito na yung battery, ganito na yung battery, bubuksan mo na to sa loob, no? Buksan mo sa loob. Papakita ko sa inyo, tingnan natin yung dead cell sa loob. Paano natin buksan yan? Talagang pilitin natin buksan, no? Kung gusto nyo pang i-fix ito, i-repair ito, dapat ingatan nyo na hindi ma-damage itong case niya, no? Pag nagbukas kayo. Kasi talagang nakalock ito, no? Kung minsan, parang nakadikit pa, kaya pag pinilit mo, talagang parang ma-deform. Nakita nyo to, may binuksan ako dito. Yan, ito yung biniyak ko. Yan, nakita nyo, may mga damage talaga. So, pag binalik mo yan, medyo, ano na. Ayan, nakita nyo. Kasi mahirap. So, ito, try natin. Kung hindi siya totally ma-damage, no? Ipakita ko sa inyo yung dead cell na number 3, 0 volts. Dahan-dahan lang, no? Dahan-dahan bigla. Yan. 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 Okay na. Ito hindi masyado nga hindi masyado na kuan. Basta imitation, madali lang buksan, no? Pero yung original, grabe. Halos hindi mabuksan. Parang nakadikit pa minsan yan eh. Yan. Maganda pa ang battery sa loob. Oh. Pero, saan ang dead dito sa tatlo? Bali, 6 yan. 3 series, 3 parallel, no? Ito yung circuit niya. No? Alam mo talaga yung mga imitation. Yeah. Yan. Tingnan natin kung pumutok ang fuse nito, ha. Yung thermal na fuse niya. Kasi ayaw na siya magtanggap ng
Hindi na siya mabasa kung hindi siya i-charge, no? Check natin yung continuity. Check natin itong thermal cutout niya. Okay naman, hindi naman bumigay. So, ang cell lang talaga ang sira nito. So, saan ang cell number 3? I-tester natin. Yan. Hanapin natin yung 0 volts dito. Okay. So, dito, try natin. Ito yung 0 volts. Ito yung cell number 3. So, halos 0. Halos wala. Halos wala talaga. Halos wala. Wala. Wala talaga. Etong cell number 2 sa gitna. Ayan, 2.7. Itong cell number 1. 2.5. Okay? So, ito. Mayroon pa. Ito yung wala na. So, tanggalin natin. Yan daw sa inyo paano i-repair itong mga ganito, no? Simple lang naman. Yan. So, putulin natin to. I-detach natin siya dito. Ano to eh. Okay. Okay. I-tester natin to. Itong dalawa. Kung talagang dalawa talaga sira. Ito yung cell number 3 na 0 volts. Isa-isahin natin. Okay, tingnan nyo yung tester natin. Dead. Wala. Ito isa. Dead din. Pero subukan natin sila i-force charge gamit ang charger natin, no? Yung power supply natin. So, since 3.7 volts lang ito, okay, 3.7 volts lang ito, yan, babaan natin ng mga 1 ampere lang ang current. Mga 1.5. Kasi isang cell lang yan, 1.5. Then, babaan na natin yung voltage natin to mga ano lang, mga 4 volts. 4 volts, no? 4 volts, 1.5 amperes. So, subukan natin nga i-charge. Tingnan nyo yung supply natin. Ito. Itong isa. Negative, positive, dapat hindi bumaliktad. So, negative. Tingnan nyo yung supply natin. Okay, parang tumatanggap pa siya. Tingnan natin, Parang tumatanggap pa siya ng supply, Yan, nakita nyo? Tumatanggap pa siya ng supply. Kasi kung open na talaga ito, hindi nagagalaw yung supply natin. Hindi na yan gagalaw. Pag nag-high resistance na talaga itong
battery. So, tingnan natin kung kumarga siya, no? Yan. Okay, tingnan natin, tester natin kung kumarga siya. Kumarga siya. Kita nyo? Nagiging 1.6. Subukan natin itong isa. I-force natin din. Nakaparallel kasi ito sila, ha? I-force din natin i-charge. Negative. Tingnan yung reaction ng battery. Okay, tumatanggap din. Yan. Parang na-over-discharge lang itong dalawa, eh, no? Tingnan natin, ha? Okay. Then, tingnan natin kung tumanggap ng charge. Tester natin. Positive. Positive. Negative. Okay, kumarga siya ng 0.1 volt, no? 1 volt lang. Kasi mabilis lang naman yun, di ba? So, ang gagawin natin, ito, i-charge natin dito sa ina-symbol natin na lithium charger, no? Ito, 10 cells ang kayang i-charge ito. Ito yung ina-symbol natin dati, di ba? Na pang-charge dito sa mga batteries na to. So, i-charge natin. Okay. Charge natin para dahan-dahan siyang ma-charge para maganda yung. Kung titingnan natin kung kung tatanggap pa talaga siya ng charge. Lipat natin dito sa isa. Natin. Nakita nyo, nagpumula yung charger natin dito, dalawa. So, charge natin sila. Normal charging, ha? Normal charging. Tingnan natin kung tatanggap pa ng charge yan hanggang umaga. Okay? Then, itong tinanggalan natin, kunan natin dito sa tingnan natin kung magcha-charge na ito ngayon. Palitan natin ng ibang cell. Ito. Okay? Hiramin natin dito sa isa. So, parang good man ito dito. Hiramin natin to. Okay. Kaya namin ito itong dalawa. Nakaparallel na ito, ha. Insert natin dito. Ay! Ito pala sa purple. Okay, dito. Ayan. Ito. So, series.
Temporary lang to guys ha. Ipakita ko lang sa inyo kung mag-charge na ito. Pinalitan natin yung sirang battery kumbaga. Series 2, no? Okay. Temporary lang, makonect lang natin. Papakita ko sa inyo kung mag-charge na siya. Okay. Ayan, na-connect na natin. Pamalit doon sa dalawa na sira. So, ikabit natin ulit itong analyzer natin. Ito yung positive. Ito yung negative. Ito yung data number 3. Clock number 4. Okay. Then, tingnan natin doon sa program. Klaro na ba? Ay, nako. Wala tayong pambili ng stand eh. Wala pa tayong income. Okay, so i-clear natin tong kanina na data. Then, start natin reading. Ayaw, i-power on natin. Yan. So, yan, nag-lock siya. Oh. Nakita nyo? Oh, nag-unlock ulit. Nag-lock bigla, tapos nag-unlock. Pero wala nang zero. May voltage na, no? Yung cell number 1 is 3.4. Cell number 2 is 2.7. And cell number 5, number 3 rather, is 2.5. Subukan natin i-charge. Punta na charge menu. Then, clear natin to. Start charging. Okay, tingnan natin. O yan, nag-charge, no? Yan, no? Yan. Yan, ha? Ang problema, ayan, lumabas na yung current niya, no? Ayan, umakyat na, oh. Okay? Yan. So, ibig sabihin, nag-charge na siya. Umakyat na yung voltage at saka current niya, yung blue, yung current, no? Umakyat na. Okay? So, ganun lang siya, no? Ganun lang siya pag analyze ng battery, pag check. So, itong analyzer natin, napaka-importante. Pag gusto mong mag-repair ng mga laptop battery. Kahit anong laptop, kahit anong battery. No? So, medyo mahal pero very useful kung gagamitin mo talaga yung profession mo is nagre-repair ka ng mga laptop, no? Or kahit yung mga sa drone, dahil nagla-lock din yon, mahal din ang mga drone battery, and even itong mga laptop battery, mahal din yan. Mahirap pa maghanap ng compatibility ng laptop ninyo. So, kung hindi nyo mapaayos, talagang, yan ang pinakamaraming problema sa laptop, no? Yung sira ang battery. Pag sira ang battery, parang semi-useless kasi sa bahay na lang, hindi mo na mabitbit, no?
Or mabitbit mo pa, pero mabitbit mo man siya, pero dala-dala mo yung charger mo para i-plug in mo lang siya palagi. Yun ang mga mahirap pag sira ang battery. Pag naghanap ka naman ng battery, it's either imitation, makita mo, or mahirap maghanap ng compatibility. Kasi kada model, kada brand, iba-iba yung design ng battery. Okay? So yun lang muna guys. See you next video. Sana may natutunan kayo kahit konti guys. Bye!